page 101 when I get when we all get to heaven. Hindi ko pala yan. Po, 99. Page 99, we all get to heaven. Page 99, we will all get to heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. When we all get to heaven, sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Kaya ito po yung bago natin mga pag-iisip at itong mga tainga. Sa salita po rin sa tataling po ng ating kapatid, itong Brother Virgil Blas. Isa pong biyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Sa ating pagsisimula ay isa po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Basahin po natin yung verse 1 and 2. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. Verse 1. Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also had loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God, for a sweet-smelling savor. Yan. Sa Tagalog po, basahin din po natin. Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ang title po na ating mahalagang pag-aaral at pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay Guided Feet by the Lord.
Sa ating pong pagsisimula, tayo pong manalangin, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Aming Diyos na banal, kataas-taasin sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Kami po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito dahil inyo pong niloob na muli nyo po kami tipunin sa dakong ito, dito sa lugar na inyo pong itinalaga upang kami po ay maglingkod sa inyo, ay po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos, ang aming dalangin po nawa ngayong umaga, ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. Ang inyong pong mensahe ay maging pagpapala po sa amin, maging parte po ito ng paglago namin spiritually, upang kami ay maging handa, maging equip, aming Diyos, sa aming paglakad dito sa lupa habang aming pong hinihintay ang inyong pagbabalik. Aming Diyos, nawa ang inyong mensahe ay magsilbering pong gabay upang maitama ang aming mga lakad sa aming mga buhay. Aming Diyos, maraming salamat sa inyong palaging paglalagay ng desire sa aming mga puso upang kami ay maglingkod po sa inyo at palagi kaming magkaroon ng kaaliwan sa pakikinig ng inyong mga mensahe, sa pagbabasa ng inyong mga salita. Aming Diyos, lagi niyo rin po nawang ipaalala sa amin kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang sa inyong tunay na iglesia dito sa San Pablo, aming Diyos. Sa po itong napakalaking pribilehiyo, aming Diyos, na kami ay inyong itinagdag dito sa inyong tunay na iglesia. Nawa po ay palagi niyo kaming paalalahanan, aming Diyos. Aming Diyos, amin po inaalala ang isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong pag-iingat at paggabay sa amin, sa pagbibigay niyo po at pagpo-provide ng aming mga pangangailangan spiritually and materially, aming Diyos. Amin din po inaalala, aming Diyos, ang aming mga kasalanan. Nawa po ay kami niyong patawarin, humihingi po kami ng kapatawaran. Kami po ay nagsisisi, aming Diyos. Aming pong dalangin, palagi niyo po kaming tulungan na mapagtagumpayan ang aming mga laman. At kami lagi niyo i-adya sa tukso ng kaawan, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, ngayong umaga, sumama amin nawa ang inyong banal na Espiritu, siyang gumabay sa amin, sa aming gagawing pag-aaral na ito mula sa inyong mga salita. Nawa ay maging pagpapala ito sa lahat ng kapatiran, sa lahat ng mga makakapakinig. Aming Diyos, nawa ang Panginoong Jesus ang maitaas sa aming kalagitnaan. Muli po lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba, karangalan ay para sa inyo lamang, aming Diyos. Po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ayan po. Ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ay Guided Feet by the Lord. So, bago po tayo mag-start ay gusto ko pong i-acknowledge muna ang presence ng ating mga kapatid na nagbabalik. Yan po. Ayan. Nandito po si Brother Kimbo at si Sister Norma and family. Na-acknowledge po natin ang kanilang presence. And also, si Brother Boy, nandito rin po. Praise God. Ano po, at sila ay inihatid at dinala dito ng ating Panginoon. At kung inyo pong mapapansin, ay ang niloob ng Panginoon na ang title ng ating pag-aaral ay Guided Feet by the Lord. So talagang nakita natin na ginaid sila pabalik dito sa iglesia, no? Hindi yan dahil sa kanilang desire. So, dapat ma-acknowledge natin na yan ay pagkilos ng Panginoon, ano po, sa kanilang mga buhay. At isa po yung blessing, ano, na tayo ihatid ng Panginoon, i-guide ang ating paglakad papunta sa katotohanan, ano, sa truth. Ayan, so, amen po, no? Maraming salamat. Praise God po. At sila ay nandito ngayon. So, ayan po. Mga kapatid, ang title po ay Guided Feet by the Lord. Sa ating po pagsisimula ay gusto ko po munang ating unawain ano bang ibig sabihin ng pagka gina-guide ang guided feet. So meaning ay may guidance sa paglakad, ano? Bilang mga tunay na mananampalataya, so hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon na lumakad na lang ng bahala na, ano, kung anong gusto natin,
ay yun na lang ang ating gagawin. So hindi, nandito ang kanyang ang scriptures, sa kanyang mga banal na salita upang magsilbing gabay sa ating paglakad. Ano, sabi nga natin, lumalakad tayo dito sa lupa habang tayo nandito pa, at tayo ay ginagabayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So hindi tayo lumalakad dito ng ayon dapat sa ating kagustuhan. Ano, so may guidance tayo. Tulad yan ng isang bata, ito may share ko lang yung nakakatuwa nga talagang nilob ng Panginoon na ito yung maging mensahe niya sa atin ngayong umaga. So yung aking pinsan ay may anak na 8 months pa lang. So ginaguide siya paglakad. So ako, ginaguide ko din siya paglakad. So kung magkakaroon tayo ng kaunting realization, so tayo ba bilang mga, di ba tayo pinanganak muli, so considered tayo as mga bata, so ganun din tayo ay inaakay din, hinahawakan ng ating Panginoon, tayo kanyang ginagay sa paglakad. So yan po yung ating magiging pinaka-tema ngayon, Christian walking, kumbaga kung paano lumakad ang isang tunay na mananampalataya ng Panginoon. So doon po sa ating teksto, yan po ay Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Sa ating pagbubulay-bulayin yung buong chapter. Kasi makikita po natin dyan yung tinatawag na the walk of the believer as God's dear child. So sabi nga natin, hindi tayo dapat lalakad ng ayon sa gusto lang natin, or worse, lalakad tayo ng ayon sa takbo ng mundong ito. So mamaya mapagbubulay-bulayan din natin yan. So ang ating unang punto ngayong umaga ay sa ating binasa, sa ating teksto, ating first point ay walk in love. Yan. Kasi mababasa natin dyan sa ating teksto sa verse 2, and walk in love as Christ also hath loved us. Again, so mababasa natin dito, sabi sa atin tayo ay magsilakad ayon sa pag-ibig. Walk in love. So imitate God by loving others as Christ loved us. Yan yung dito sa verse 2. And then yan ibinanggit din ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 13 verse 34. So putahan din natin yun. Ito, Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita dito. John chapter 13 verse 34. Kung ang inyong Bible ay red letter, makikita nyo, kulay red yan. Panginoong Jesus lang nagsasalita dyan. So ito sabi ng Panginoon regarding sa love. Sino bang ilalove natin? Sarili lang ba natin? O hindi. Sabi ng Panginoong Jesus, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. So ayun yung sinasabi dun sa teksto natin, as Christ also hath loved us. Kasi sabi ng Panginoon, as I have loved you. So love one another. As I have loved you, that ye also love one another. So ini-emphasize din ni Paul dito sa ating teksto na ito ay hindi niya turo. Itong turong ito ay galing sa Panginoon. So we should walk in love. Na naka-base yan, kanyang turong yan. Siyempre, turo din yan ng Panginoon. Yan, walk in love as Christians, And then, kung ating itutuloy yung base sa ating teksto, tuloy natin sa verse 3, chapter 5, verse 3, dyan na natin makikita na kailangan din natin i-avoid yung sin that contradicts love. So basahin natin yan. Verse 3. Ephesians chapter 5, verse 3. Balik na po tayo doon. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becoming saints. Sa Tagalog, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. So, yan yung kailangan natin iwasan.
So, meron kasing mga tao, lalo na yung mga unbeliever, nagpo-fornicate, nangangalunya, nag-adultery. Dahil daw love na love daw yun. Tapos may aawit pa ng sana dalawa ang puso ko, mga ganun. Kasi mayroon pang aawit ng bakit ngayon ka lang dumating. So, makita nyo, they are emphasizing love as well, Pero ang problema doon, they contradict love. Yung tunay na pag-ibig. So, bilang mga mananampalataya, we should avoid sin that contradicts love. So, meron pa dyan yung mga LGBTQ, God is love. Yan. Love daw ng Diyos ang lahat ng tao, pati sila. At yung kanilang mga ginagawa, So, it contradicts love. Biblical love, So, ang sabi dun sa ating, sa verse 2, walk in love as Christ also had loved us. So, ang ating pattern ay hindi yung pita ng ating laman na dahil iniibig natin yung isang tao, umiibig tayo sa maraming tao, nagpo-fornicate. Iba yun dun sa ginawang love ng Panginoong Jesus. So, hindi yun. So, bilang mga mananampalataya, dapat ating ma-distinguish, ating makita yung pagkakaiba niyan. Kasi may mga tao na ginagamit yung love, but actually, it really contradicts love. Yung tunay na pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Yan. So, tuloy po natin ang basa, Ephesians chapter 5, verse 4. So, ito pa, yung ibang dapat natin i-avoid. Sabi dito, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not fitting, or sa ibang salin ay convenient or fitting, but rather giving of thanks. So, sa Tagalog, oo, ang karumihan man o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. So, ito mga kapatid, ginagayad tayo ng Panginoon kung paano tayo lalakad in love. So, yun palang mga pagbibiro, foolish talking or jesting, yung mga walang sa Tagalog, mga mangmang na pananalita. So, dapat pala hindi na natatagpuan sa mga mananampalataya. So, siguro lang, personally, kung tayo nakaranas talaga ng regeneration, ating mapapansin yan sa ating mga sarili, kung dati tayo ay mahilig magsalita ng mga walang kabuluhan, yung mga biro ba na green jokes, kumbaga. So, kung tayo talaga yung na-regenerate ng ating Panginoon, hindi tayo ang gagawa para maiwasan. Kikilusin tayo mismo ng Panginoon. So, hindi na matatagpuan sa atin yung ganyang mga ugali. Kumbaga, sasabihin naman na iba, wala namang masama, hindi naman nakakasakit yun, yung mga foolish talking, mga green jokes. Pero, ang tinuturo sa atin ng Biblia, ang ginagawang paggabay sa atin ng Panginoon ay dapat hindi yan makita sa atin. Yung mga mangmang na pananalita o mga pagbibiro, mga kapatid. So, kung ang ugali natin ay ganun pa rin, tayo manalangin sa Panginoon, na tayo ay kanyang i-guide ang ating ganung ugali nawa ay kanyang tanggalin, Kasi pagka sarili lang natin, hindi natin niyang kakayanin, mga kapatid. Kaya, ipanalangin natin, tayo ay tutulungan ng Panginoon. Yan. Tutuloy po natin ang basa sa verse 5. For this you know that no fornicator, or whoremonger, fornicator sa ibang salin, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had an inheritance in the kingdom of Christ and of God. So, yung pala yan, yung palang mga fornicator, so syempre mga considered yun as unclean person, tapos yung mga covetous pa. Yung covetous, sabi dito ay idolater, kasi pag covetous ka, ang Diyos mo yan ay pera, So, considered yun as idolater.
Pero yung mga ganon na ugali, tapos sasabihin Christian, napakalinaw. Ang sabi dito ay walang inheritance. So meaning ay questionable yan. Pag sasabihin Christian, tapos ganon ang ugali. So tayo, kung tayo masunurin na mananampalataya, sinasabi natin Christian tayo, pabayaan nating i-guide tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Iwasan ang mga ganitong gawain at nawain hindi matagpuan sa atin. Patuloy pa natin, verse 6. Let no man deceive you with vain words. Mga salitang walang kabuluhan. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. So yung palang mga ganitong tao, o tayo bilang mga mananampalataya, ay huwag natin pabayaan na tayo ay ma-deceive. So ano bang example nito? For example, may mag-aalok sa'yo ng isang business, dahil nakita mo, naging covetous, yan, dapat huwag makita yan sa atin. Ina-analyze ko, wala namang masama wala namang masasaktan mag-i-invest lang naman ako. So, mag-ingat tayo na tayo ma-deceive ng mga lalo yung mga unbeliever sa kanilang mga walang kabuluhang salita. So, marami yung example mga kapatid. Sa mga gawain, pupunta lang tayo doon, hindi naman tayo papasok sa ganung bagay ba. Tapos mag-a-agree ka, sasama ka doon. So, mag-ingat tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, let no man deceive you. Ganun din sa mga doktrina, dapat wag din tayo madideceive. Ang iglesia ng Panginoon, dapat talagang nag-aaral yan para hindi tayo mag-deceive ng mga lobo, kumbaga. Kasi doon sa aming mga na-sharean dati, na-share ko lang, siya, deceive. Pastor pa siya, So para sa kanya, ito example ng isang na-deceive na Christian daw, Baptist yun. Pero na-deceive siya. Naniniwala siya na lahat daw ng tao ay tupa. Sabi ko, saan yun sa Biblia? Sa Biblia may tupa at may kambing. Bagamat ang kanyang damdamin ay maganda toward us, hindi lahat ng tao ay tupa. Pag narinig mo, anong masama Kaso ang problema, hindi yung biblical. So na-deceive siya. Ang mga taong makasama. Nakakalungkot. Pero pinagpe-pray pa rin ko personally yung pastor niya, nawa ay kakapagan siya ng Panginoon, maliwanagan siya. Kasi lang naman ang tanong dun saan ba sa Biblia yung sinasabi niyang lahat ng tao ay puta? Meaning siya ay na-deceive talaga. So mag-ingat tayo mga kapatid. Ang isang lunas dyan ay para tayo lumago spiritually, para tumibay tayo sa mga doktrina. Siyempre, tayo ay palaging mag-aral, manalangin sa Panginoon na maunawaan natin ang ating mga doktrina. Yan yung ating pag-aaralan mamayang hapon, Ephesians chapter 1, 2, and 3. So ngayon, inuna ko lang ito. Kumbaga ito ay part na ating Christian living, paglakad natin bilang mga believers. Ayan. So mag-ingat tayo, para tayo lumago spiritual, hindi tayo ma-deceive. Tayo mag-aral, tayo manalangin, tayo palaging umaten ng mga pagtitipon, pag Sunday. Yan ang ginagamit ng Panginoon na kaparaanan para kanyang mga anak ay makarinig ng kanyang mga salita. At part din ng paglago natin, duty din natin yan, mga kapatid. So ayun, sabi dyan, walk in love, avoid sin that contradicts love. So, tinuro din yan ni Pablo sa 1 Corinthians, tingnan natin yan. 1 Corinthians chapter 6. Kumbaga yung the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. So, ano ba yung mga unrighteous na yan? Ano bang ginagawa ng mga yan? Sa 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 6,
Basahin natin yung verse 9 hanggang 10. So, same din yan dyan sa Ephesians. Yan din yung itinuturo. 1 Corinthians chapter 6, sa verse 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither, nandyan din yung word na be not deceived. Huwag tayong papadeceive. Hindi totoo na kahit sinasabi silang Christian sila, tapos ang kanilang mga gawa ni ganito, ay mag-i-inherit sila ng kingdom of God. Napakalinaw sinasabi ng salita ng Panginoon. The unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Yan. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So, consistent yung turo. Ginagay tayo ng salita ng Panginoon na itong mga bagay na ito ay dapat hindi matakbo sa atin. Kasi yung mga yan ay hindi yan mga mag-i-inherit ng kingdom of God. Yung mga ganyang ugali, kumbaga. Yung mga ganang gawain. So, ang ating question natin dyan sa ating mga sarili. Do I show Christ in love? Kumbaga, nakikita ba sa atin yung pagmamahal ng pag-ibig ni Kristo sa ating mga actions, sa ating mga pananalita? So, ang first point natin, walk in love. Christ's love is our example. And also, avoid sin that contradicts love. So, yun yung ating first point. Walk in love. So, kung tutuloy natin ulit sa ating teksto, sa ating Ephesians chapter 5, tuloy natin sa verse number 8 hanggang 10. So, ano bang tinuturo ngayon sa atin dito? Paano tayo ginaguide? Simula verse 8 hanggang 10. So, ito yung walk in light. As children of light, kung mabanggit yan, we must reflect Christ in a dark world. Kumbaga, tayo tinawag din tayong asin, ilaw. So, yan yun, tinuturo yan dito. Ginagay tayo kung paano tayo lalakad bilang mga mananampalataya. Walk in light. Yan. Sabi nga natin, live differently as a child of light. So, iba. Kapag ikaw ay nagsasabing Kristiyano, iba ang iyong pamumuhay. Hindi dapat magiging katulad o kahawig man lang ng mga hindi mananampalataya. Kumbaga, our life should be marked by goodness, righteousness, and truth. So, hindi dapat tulad ng sa hindi mananampalataya. Ang example, kumari may business ka. So, ina-encourage natin yung mga kapatiran na syempre, huwag ka magbe-business ng mga alam mong harmful sa iba. Kung may business ka nga, yung business mo pala naman ay tungkol sa pag-i-scam. Malukuhan yan, Kumbaga, parang hypocrite ka nun, Meron kang business na nakaka-harm. Nagtitinda ka ng mga bagay na makaka-harm sa kapwa. So, sabi nga sa natin, walk in love. Love your neighbor. Tapos ganun ang iyong way of living, walang pagkakaiba. Contradiction yun, So, bilang mananampalataya, live differently as a child of light. So, basahin natin yung verse 8. Kasi tayo na-regenerate na ating kine-claim na tayo nakaranas na ng kapanganakang muli. So, ito sabi sa verse 8. For you were once darkness, or ano pa sa ibang sali nito? Sometimes, for you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. So, tayo ay light in the Lord na. Walk as children of light. So yan, tinuturuan ulit tayong lumakad. Paano? Walk as children of light. So meaning nga, sabi natin, pag sa isang grupo, pag nakita ka, iba yung
yung iyong paglakad, hindi ka sumusunod sa takbo ng sanglibutan. Verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. So yun. Dapat ganun ating pamumuhay, makita din dapat sa atin. Verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. So yung ating ginagawang yun, ay magagawa din lang naman natin yun kung tunay tayong nakaranas ng kapanganakan muli. Mamaya, hapon, makikita nyo yung, ito application na kasi ito yung dito, pero ito yung inuna natin. Makikita natin dito sa mga naunang chapter, sino ba yung mga tao talagang ito. Makikita natin, ito yung mga chosen before the foundation of the world, so meaning mga elect yan. So ganito ang mga lakad dapat ng mga nagke-claim na elect. So, tingnan natin para mapatunayan natin, mamayang hapon kasi ito yung ating pag-aaralan. Punta tayo sa Ephesians chapter 1. Yan. Sa verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3. So, sino ba itong mga ito? Itong mga tinutukoy dito na dapat walk in light, walk in love. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Sino ba itong mga ito? Verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. So, anong ibig sabihin nun? Chosen before the foundation of the world. So, meaning mga elect. That we should be holy and without blame before Him, again, in love. So, napakalinaw. Itong mga tinuturuan kung paano lalakad sa pamumuhay na habang nandito pa sa sanglibutan ay yung mga chosen in Him before the foundation of the world. So, mga elect. So, kaya huwag na tayong magtaka na yung mga Arminian, hindi naman naniniwala sa election, iba ang paglakad, Hindi na nakakapagtaka. Kasi yung lalakad lang ng mga ganitong dito sa nasa chapter 5, ay yung mga elect lang talaga. Kasi kikilusin niya ng Panginoon. Kaya, huwag na tayong magtaka na, bakit iba ang kanilang pamumuhay, sabungero, pero Christian, adulterer, nagkasamayaman, malakas mag-tithes, hindi ma-disiplina, baka mawala ng ng support, So, nakita natin, iba, huwag na tayo magtaka. Hindi talaga sila lalakad ng according dito sa pinag-aaralan natin. Anyway, balik tayo dito sa Ephesians chapter 5, sa verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. So, yan. Sabi dito sa verse 8, we are children of light. Walk as children of light. So, nabanggit din ito ng Panginoong Jesus sa kanyang mga pagtuturo, yung sa Matthew chapter 5, pundahan natin yan, mga kapatid. Para makita nyo na yung aral, consistent yan. Tinuro yan ng Panginoon, tinuro naman sa mga apostol, so tinuro naman ng mga apostol sa mga iglesia. So, succession of truth ang tawag dyan. May doctrine din tayo dyan. So, Matthew chapter 5, sa verse 16. Matthew chapter 5. Verse 16. Sabi dito, let your light so shine before men. Ayun pala. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, yun yung binabanggit sa Ephesians chapter 5, yung and glorify your Father which is in heaven. Yun yung nasa verse 10. Yan, ng Ephesians chapter 5, proving what is acceptable unto the Lord. So, as a children of light, lalakad tayo, as children of light, let your light so shine before men. So, dapat iba, hindi dapat kagaya. So, meron tayong distinction, kumbaga, ay, iba ito. Ay, hindi ito, kumbaga, ang magiging expression sa atin ng mga taga-sanglibutan, ay, hindi ito masayang kasama, boring itong kasama.
Kasi syempre, hindi tayo nag-e-enjoy sa mga paggawa ng kasalanan. Ano? Sa iba, tayo ay maging light of the world. Turo yan ng Panginoon. So, tuloy natin ano. So, live differently as a child of light. And then, ano pang makikita natin dito sa pag tinuloy natin ng basa, verse 11. Yan, verse 11 to 14, makikita natin, expose and reject darkness. Ayan. Verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Nasa Ephesians chapter 5 na po ulit tayo, verse 11. But rather reprove them. Verse 12, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Again, sabi to expose and reject darkness. Wala tayong hindi tayo magiging accomplish or hindi tayo mapapasama sa mga, yun nga sabi natin, ito personal experience na i-share na sa akin ng isang kapatiran sa trabaho niya, may mga gumagawa ng illegal, kumbaga, nagnanakaw. So dahil hindi niya yung maatin, so hindi na siya tumagal doon, kumbaga. So ganun dapat. Huwag tayong hindi natin kailangang mag-fellowship sa mga unfruitful works of darkness. So yan ang isang kaparaanan upang tayo makalakad, walk according as children of light. Sabi nga dyan, huwag tayo makikipamatok. Mamaya titingnan natin yun. Verse 12, verse 13, but all things that are reproved are made manifest by the light. For whatever that make manifest is light. So, bilang mga light, dapat talaga natin i-expose. Isumbong. Hindi, syempre ating una, ito, magandang, hindi naman tayo troublemaker. Ito sa example natin, kung may makita tayong gano'n, ating paliwanagan. Kaibigan, medyo, hindi yan tama. So, reprove. And then, pag talagang ayaw sunod yun, expose. So, tsaka mo isumbong. Pero ang point dito, huwag tayong makikisa sa kanilang mga ginagawa. Verse 14, wherefore he said, awake thou that sleepest, gisingin mo. Gisingin mo, baka natutulog. And arise from the dead, and Christ shall give the light. Turuan mo. Sharean mo. Baka meron kang purpose kung bakit ka nandun sa sitwasyon yun. Bilang children of light, duty mo rin ito. Sharean mo. Malay mo, tupa pala yun, yung Panginoon. Nasa darkness lang. So, paano kung naki-join ka? Hindi mo sinaway, pinabayaan mo. Kumbaga, di partakers ka na rin doon sa kanyang ginagawa. Kita nyo, bilang light, sharean mo, itama mo. Kung ayaw, tsaka mo siya expose. Mga kapatid? Yan ang turo ng Biblia. Expose and reject darkness. And then sabi dito, huwag tayong verse 14, huwag tayong makikisang-ayon. Meron din yan sa 2 Corinthians, yung do not be equally yoked. Yan, nasa ba yun? 2 Corinthians chapter 6. Basahin natin o same teaching, same principle. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Sabi dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Napakalinaw. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light? Yan na, light. Children of light. With darkness.
So, consistent yung turo ng Biblia sa atin. Bilang mananampalataya, sundin natin ito, walk in light. We are called to rebuke sin and not participate in it. Hindi tayo dapat makipag-participate. Kasi kasalanan din yun, pagka ating pinabayaan, ating itama, tama natin. Pakilala natin sa Kanya ang Kanyang kasalanan. And then sa ating third point, mga kapatid, tutuloy lang ulit natin sa verse 15 hanggang 21. So makikita natin dyan yung pinaka turo dito ay walk in wisdom. So basahin natin, verse 15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ano bang meaning ng circumspectly? Ibig sabihin nun, careful to consider all circumstances and possible consequences. So meaning, maging wise, walk in wisdom. See then that you walk, lalakad. Ano sa Tagalog yun? Verse 15. Ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Yun, Again, sino bang pinapaalalahanan dito? Yung mga nasa chapter 1, verse 4. Yung mga elect. Sabi ang paalala sa atin, sa Tagalog, ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. So verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Huwag tayo maging mga mangmang. Hindi dapat tayo maging wise, gaya ng marunong. Verse 16, redeeming the time, because the days are evil. So ano ibig sabihin ng redeeming the time? Sabi dito sa isang commentary, ano bang ibig sabihin ng redeeming the time? Because the days are evil. So here it means to rescue or recover our time from waste. So kumbaga kung walang kabuluhan na ating ginagawa, let's try to improve it for great and important purpose. Kasi nga, huwag tayong lumakad as fools. So kung tayo sa isang maghapon, for example, may time naman pala tayo para mag-cellphone, mag-scroll, scroll, manood. So, bigyan din natin ng time, ang salita ng Panginoon. Instead na tayo ay umuubos ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. So, meaning we are being fools. Hindi tayo wise pag ganun. So, paano tayo mag-grow? So, yun yung point dyan. Redeeming the time because the days are evil. So, kung ikaw ba'y nag-scroll dyan, ito personally, tayo ay din dyan, guilty din dyan. Huwag tayo nakakalimot. Pag scroll natin dyan, nagsimula ka ng mga, sabihin natin, paggising mo sa umaga, nag-scroll ka nakakalimot. Makakalimutan mo ng manalangin, nakapag-almusal ka na, hindi ka pa nakakapanalangin. Yun. Hindi tayo nagiging wise doon sa ganung gawain. For example naman, sa hapon, may free time ka. Instead na mag-scroll ka sa mga social media, manood ka ng mga trend, mga ganon. Mag-gano ka, magbasa ka ng scriptures. Baka sabi, ang ano naman yan, napaka-basic. Nagagawa ba natin yun? Kasi nga, yan ang tulong sa atin. Huwag natin sayangin ang oras natin, sa mga bagay na considered as foolishness. Redeeming the time because the days are evil. So tuloy natin, verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Sa Tagalog, kaya huwag kayong maging mga mangmang. So sabi na, kabangmangan yun pagka mga ganun ang pinagagawa natin kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So syempre, kalooban ng Panginoon na tayo ay magbulay-bulay, magbasa ng kanyang mga salita. Hindi yung nawe-waste lang natin yung oras
sa mga bagay na ginagawa ng mga taga-sanglibutan. Normal yan sa kanila. Enjoy sila dyan. So, kung nag-enjoy din tayo dyan, hindi naman totally sinasabi natin huwag gumamit ng mga yan. Tulad dito, ginagamit natin social media, ay nagla-livestream. Pero maging wise tayo sa paggamit. Hindi yung tayo na yung gagamitin yan para maubos yung oras natin. Wala na tayong nagawa. So, we are considered as, sabi dyan sa verse 17, mang-mang. So, dapat unawa, sabi sa verse 17, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, meaning, as Christian, sinasabi natin, mananampalataya, ipinanganak ng muli, so dapat ganito ang ating paglakad. Mga kapatid, hindi yung we are wasting our time. Sabi sa verse 16, redeeming the time because the days are evil. Ginagamit din talaga yan ng kaaway, yung social media para tayo matrap. Makalimot tayo sa Panginoon. So, let's be real, maging honest tayo. Talagang nakaka-addict yan, kumbaga, addicting yan. Hindi ka nga nagdodroga, addict ka naman sa social media. Hindi ka nga ginagawa ng masasamang bagay na sinasabi mo. Pero puro ka naman post, doon ka doon ka nagrarant, mga ganon. Doon ka nakikipagsakutan. Mabuti kung doktrina ang iyong dinedepensahan. Hindi, makikita mo, nagsasabi Christian ng kabakbakan ng tungkol sa mga politika, mga ganun. So, wrong. Very wrong, mga kapatid. So, ito, nandito ang salita ng Panginoon, ginagay tayo, walk in wisdom, mga kapatid. Maging wise tayo. Redeem the time and live wisely for the glory of God, mga kapatid. Use time wisely. So, nabanggit niya yung to teach us to number our days. Tungkol yan sa wisdom, pag nagbe-birthday, ito yung quote, puntahan nga natin yun. Use time wisely. Psalm 90, verse 12. Gusto ko lang makita nyo na connected yan dun sa redeeming the time. Psalm 90, verse 12. So, ano ba yung ating mga kaarawan dito sa lupa? Dapat ba ay tayo ay naging mangmang? Unto foolishness? So, basahin natin, Psalm 90 verse 12. So, teach us to number our days. For what? Para ba maging mga full? Hindi. Sabi dito, that we may apply our hearts unto wisdom. Ayun. So, pinapahaba nga ng Panginoon ang buhay mo dito sa lupa, pero ginagawa mo naman ay puro pagwawaldas ng iyong buhay, inuubos mo yung oras mo sa pagsiselfone, mga bagay na walang kabuluhan. Yung sinasabi natin sabi dito, that we may apply our hearts unto wisdom. So, same din yan sa ating pinag-aaralan. Then sa Ephesians chapter 5, sa verses 15 to 17. Every moment is a gift from God, sabi nga, we must use it for His kingdom. Dapat tayo maging wise. So, tuloy natin. And then, verse 18 to 21, be filled with the Spirit. Instead of being drunk, we should be filled with the Holy Spirit. Hindi filled with corruption of this world. So, yan. Basahin natin. Tuloy natin. Ephesians chapter 5, verse 18. And be not drunk with wine, in which is excess, but be filled with the Spirit. Ito na yung mga warfare na ito, mga kapatid, paano mo dapat mapagtagumpayan, talagang labanan. Be not drunk with wine, in which is excess, but be filled with the Spirit. Verse 18. Ano mo kailangan gawin? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Yan. So,
giving thanks always for all things unto God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. So, gusto nating bigyan ng pansin mga kapatid, bigyan natin ng tiin yung sa verse 19. Sa verse 18, syempre, dapat hindi tayo nagpapakalang sa alak. So, lalo na pagka Lord Supper, dapat hindi tayo nalalasing pagkamit tayo alak. Be not drunk. Yan. Verse 19. So, tungkol ito sa psalm and hymns and spiritual songs. Siyempre, tayo bilang mga Pilipino, may mga OPM songs, may mga awitin na, ano tawag doon? Kumbaga napapasabay tayo, may mga songs na nagtetrend. Pero ang paalala sa atin, dapat ang ating mga pinahihiligan ng mga tugtugin, mga awitin, ay mga salmo, mga himno, mga singing and making melody in your hearts to the Lord. So, bilang mga mananampalataya, ina-encourage tayo ng Word of God na mas piliin natin yung mga awitin na spiritual. Yun yung ating mga dapat pinakikinggan. Hindi yung mga awitin na makamundo. Kumbaga. Yan ang turo sa atin. Hindi ako nagsasabi niyan. Ang nagtuturo niyan ay ang Word of God mismo. So, sinasabi mong Kristyano ka, sinasabi mong ipinanganak kang muli, pagdating din pala sa mga awitin, mga tugtugin, dapat itong ating kumbaga ating priority. So, syempre, hindi naman natin sinasabing huwag na tayo makinig. Paano pagka may, for example, lupang hinirang, syempre, bilang Pilipino, gagalang mo din yun. Pero in a sense na ang papakinggan mo nga yung mga makamundong awitin, dapat hindi ganun. Dapat magkaroon tayo ng kasayahan sa pakikinig ng mga salmo at hymno. Sa iba kasi yan boring. Sa totoo lang, pag pinatugtog mo yan, napakinggan niya ng mga unbeliever, boring sa kanila yan. Pero tayo bilang mga mananampalataya, dapat yan ang ating pinipiling mga awitin. So yan, be filled with the Spirit. Yan, tsaka yan sa verse 21. Okay, i-recap lang natin. Una, walk in love, walk in light, walk in wisdom. So, nandito na tayo sa pangmuli, ito pinaka importante sa ating ika-4 na punto. So, dito na tayo magtatapos, Ang ating ika-4 na point ay walking in biblical submission. Ephesians chapter 22 and 23. So pagba sinabing submission, kalimitan kasi ang dyan ay dun lang sa babae, sa verse 22, yung wives submit yourselves unto your own husbands. Yan. So ating pagbulay-bulayan ito mga kapatid, last 2 verses na ito. Sa ating ika-4 na punto. Our relationship should reflect Christ's love and authority. So, una, wives, submit to your husbands. Basahin natin ang verse 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So, same din yan ang itinuturo sa Colossians. Basahin din natin yun para bago natin pagbulay-bulayan. Colossians chapter 3, verse 18. Same din ito ng sinasabi. Colossians chapter 3, verse 18. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Same lang, consistent yung turo. So, submission, biblical submission. So, yung mga kababaihan, sinasabi dyan sa verse 22 ng Ephesians,
pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. So, yun pala ay ang pinaka-model natin doon ay yung pagpapasakop din sa Panginoon. Ano? So, bilang mga kababaihan, dapat ay ito na rin to, na naturo na rin to ni Pastor, na series na to, ang kababaihan ng Panginoon. Ano? So, submission, biblical submission, part din siya ng pag-guide sa atin ng Panginoon kung paano tayo lalakad bilang mananampalataya. Mga kababaihan, submit to your husbands. Paano yung mga lalaki? Sa verse 23. Yan. Hindi pala, sa verse 25. Yan. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So husbands, ang husband naman ay sacrificial love. Yan. Napakaliwanag. So dapat ang relationship between, syempre, husband and wives, dapat nagre-reflect yung Christ love and authority. E paano kung wala pang asawa? Syempre, pagka walang asawa, pasakot pa sa iyong mga magulang. Hindi ka dapat rebelde. Ito, naituro na ito ni Pastor, so hindi na natin ito palalawakin pa. Ang point natin dyan, walk in biblical submission. So, kasi nga, ang title ng atin ay Guided Feet by the Lord. So, kung tayo nahihirapan sa pagsunod, sa paglakad, nandito ang scriptures, marami pa, hindi lang itong Ephesians ang maggagabay sa atin kung paano tayo lalakad. Meron pa nga yan, walk in the Spirit. Galatians yun. Papakita natin, Galatians chapter 5, verse 16. Last verse na Tingnan natin to bago tayo mag-conclude. Yan. Galatians chapter 5, verse 16. This I say, then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Maraming guide, kumbaga, kung paano tayo ginaguide ng Panginoon through His Word, kung paano tayo lalakad sa sanglibutan ito. So, hindi dapat tayo makalimot palagi na pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. Kasi ito ang gagabay sa atin kung paano tayo magta-traverse, paano tayo maglalakad sa mundo nito. Patungo dun sa makipot na daanan. Mahirap, mga kapatid. Sino ba naman ang, kung isipin mo nga naman, masarap naman yung pagka Sunday, nasa bahay ka lang pahinga. Pero alalahanin natin, hindi tayo mga unbeliever. Tayo yung mga nagsasabing Christian na ipinanganak muli sa Espiritu. So, meron tayo talagang mga paglakad na gagawin na kung ating titingnan parang mahirap. Meron naman yung walk in love, love everyone, hindi naman love your neighbors. Mahirap yun. Lalo na kung ikaw ay self-loving, self-pleasing. Pero yun ang tinuturo ng Biblia, walk in love. Mahirap din lumakad na sasalungat ka dun sa takbo ng sanglibutang ito, na mag-i-stand ka sa truth. Walk in the light, walk in light. Walk as children of light. Siyempre, kung nga nasa trabaho ka, mapapag-initan mo dun. Yes, hindi na ikisama. Ayaw gumawa ng ating ginagawang kasamaan. So, siyempre, pero bilang mananampalataya, tatayo ka sa truth. Be the salt and the light. Kumbaga, walk in the light. And also walk in wisdom. Masarap mag-joke, masarap mag-joke, magsalita ng walang kabuluhan. Pero dapat hindi yan makita sa atin. Masarap din i-waste ang oras sa pag-scroll, sa pag-Netflix, sa pag-online games, sa mga iba pang bagay. Pero sabi, walk in wisdom. Mga kapatid, huwag nating sayangin yung ating oras, yung ating panahon
na habang tayo nandito pa sa lupa, tayo binibigyan pa ng Panginoon ng oras para tayo ay maglingkod sa Kanya. Tayo manumbalik sa Kanya, ating gawin yung ating duty. Napakapalad natin dahil nakakatamo tayo ng kaligtasan sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. So atin dapat maging reminder yun sa atin palagi. Kasi nakakita natin, yan ay sa doktrina natin na doctrines of grace, limited atonement, particular redemption. Hindi lahat ligtas. Pero yung masabi mo ikaw ay elect, ikaw ay nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon. Siyempre, napakalaking privilege na yan. Kasi makikita natin dito mamaya hapon sa Ephesians chapter 2. Yan ay gift from God. Hindi yan bumase sa anumang ginawa natin. Pero siyempre, bilang mananampalataya, hindi lang natin basta sasabing ligtas na tayo. Meron din tayong kailangan. Meron tayong guidance. Kaya nga, guided feet. Ito yung mga kailangan natin gawing lakad sa ating mga buhay. Habang nandito pa tayo sa lupa. Habang inintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, ang challenge natin sa ating mga sarili, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, tayo ba'y tumalakad ng ayon sa pag-ibig? Yung pag-ibig na, tulad ng sa Panginoong Jesus, hindi yung pag-ibig na nagpo-contradict. Pag-ibig talaga, tayo ba'y lumalakad parang mga ilawan dito sa sangliputang ito. Tanungin natin sa ating sarili, tayo ba'y lumalakad ng tayo mga wise, hindi mga parang fool, ng mga nagsasayang ng oras sa mga walang kabulhang bagay. Ating tanong natin yan sa ating sarili. Tayo lumakad ng naayon sa guidance ng Panginoon. So, ginaguide tayo ng Panginoon again through His Word. So, yan yung ating pinagbulay-bulayan, Ephesians chapter 5. So, mamayang hapon, ang ating pag-aaralan, ating pagbubulay-bulayan, kung kayo mga makakabalik pa, mga kapatid, ay yung Ephesians chapter 1, 2, and 3. So, titingnan lang natin doon mamaya yung ating mga doctrines kasi nakapalog doon. Yung mga elect, yung ating pagiging totally depraved, yan, total depravity, unconditional election, limited atonement, yan, doctrines of grace. So, inuna ko lang ito ngayong umaga kasi akala ko atin pa yung iba. Kasi ito yung part ng Christian living, Kumamayang hapon, meditation tayo sa mga doctrines. So, inuna ko ito kasi akala ko atin lahat, But unfortunately, hindi nilog ng Panginoon na makatin yung iba natin mga kapatiran. Pero, praise God pa rin, dahil ngayong umaga, again, ina-acknowledge natin yung ating mga kapatiran nagbalik, Bumalik, hinatid dito ng Panginoon, denied. Salamat sa Panginoon. Itong ating pinag-aralan ay guided fit by the Lord. So, mga kapatid, yun yung challenge sa ating pamumuhay. Tayo lumakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Napakapalad natin, nakatamo tayo ng kaligtasan. Tayo na idagdag sa kanyang tunay na iglesia. Tayo naniniwala din naman na kikilusin tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo upang makalakad ng ayon sa kanyang kalooban. So, yun po, may God bless the message in our hearts. Nawa ang mensahe ay maging part ng paglago natin bilang mga Kristiyano, magpatibay sa ating pagpalain ng Panginoon ang kanyang mensahe ngayong umaga. So, at pagtatapos, tayo ay lumuhod, tayo ay manalangin. Salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Ulit po na napakapalad namin dahil hindi namin kaya lumakad. Walang sa lupa, walang kayo. Maraming
Salamat sa inyong mga salita na siyang nagsilbing maalala sa amin, nagsilbing gabay, kung paano kami lalakad dito sa mundo. Ang Diyos nawa ay matagpuan dito sa amin ang mga katangian nito na kami lumalakad ay sa pag-ibig, ay sa isdan, ay lumalakad ay sa liwanag ng aming dalangin. Palagi niyo po kami gabayan sa makita ng banal na Espiritu ang palagi nagpapaalala sa amin at tutulong mag-empower sa amin kung kami ay mararanas ng Panginoon ng Diyos. Palagi niyo po kami natin dito sa tamang landas sa Diyos na nagaan saan kami ay lalakad ay maaalit po sa inyong kalooban. Nangyari ang Diyos na maraming sagabal, maraming kahirapan, maraming baranasin sa pagsulit ko sa iyo. Ngunit kami kayo niwala na sa pagkuhan ng biyaya sa amin upang kami ay makapagpatuloy sa paglilipid ko sa iyo. Kami Diyos, patawarin ito kami sa aming kasalanan, sa aming pagkukulang, sa aming katamaran ng aming Diyos. Ito po ay aming patawarin, inisin ito kami, pamimigitan ng dugo na ito ay Jesus. Galing ito kami dapat na bumalik po sa iyo. Ito po, sana ng aming Panginoon Jesus, umakat ng nakakalo sa inyong kalooban. Ang Diyos, ako ito, sa mga ito, nawa ay hindi po kami samahan mula sa lahat. Sa aming pansamantala na pag-iwalwalan, ay hindi po ang bawat isa sa kanyang nagkahalan, ng kasapit na dapat, ang mga kumapon, ang lulobin, ay hindi po kami pipuli sa dami ito, ang kayo po ang sambay sa Espiritu. Mga po ang mensahe, pagpapala sa amin, pagpapate, pagpapalago, pagpapalago, handa, upang ibahagi ng mga salita, ang mga katotohanan, palagi na inawa namin ang pagtagumpayan, aming tulungan po palagi kami na pagtagumpayan din at sa kaaway, na lumakad, na Diyos, salamat sa umaga ito. Nawa po ang Panginoon Jesus na pinakain ka sa aming kalagayan. Ito ang aming dalangin sa ilan na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Gamitin po natin ang doxology. Sambahin ko rin po natin ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise